I've waited for 2 hours. Crunch test and taste test as well. Nakikita nyo ba to? So, aware na naman kayo kung ano to. Well, before we open this one and we do the food taste and food review, magpapasalamat lang po ako sa inyo dahil nag 1.1 million as of the shoot of this video dun sa review natin ng Dubai Chewy Cookies ni Miss Tony Morales. I've messaged her, supposedly bibili na naman ako pero wala pa mga extras. So guys, hindi po dahil gumagawa ko ng content na priority is ako, hindi, pumipila rin po talaga ako. As in, ilang araw na ako nagme-message kung may extra, so far wala pa talaga. Ang i-feature naman natin ay from Cup Delight. So, this one, I bought this. Sa Makati pa to galing. Nag-scroll lang ako sa feed. Kasi, super craving ako ngayon ng Dubai Chewy Cookies. Actually, lahat ng Dubai Chocolate, kine-crave ko po ngayon. So, ito, here's the one that I bought. Ayan. So, 4 pieces. Nabili ko siya ng 420 pesos. Plus yung shipping niya sa Makati. Dahil na-trauma na ako na bumili ng marami. Kasi traumatic sa akin yung bumili ng marami pag hindi masarap. Amoy test tayo. May gold dust siya, guys. So, yeah, kunin natin. So, ganito siya. Ganyan. Stretch test natin. Crunch test and taste test as well. Nag-brown yung mic ko. Medyo mapait yung cocoa powder na ginamit. I guess it's dark. Na unsweetened cocoa powder. Siguro, for the bakers, since may baking knowledge din naman ako, I suggest kung ayaw nyo ng mga sobrang mapait and mabango, try nyo yung Goya na unsweetened. Yung regular lang, hindi dark. Kasi mas masarap siya for me pag ganitong bagay para mas balanse. Kasi eto, sobrang pait. Kasi sobrang pait niya. In terms of feeling, natitikman ko naman yung pistachio. Kaya lang para manipis yung cream niya, yung pistachio cream niya for the Kataipi. Pero tignan natin yung crunch kasi hindi ako na satisfied sa first na ball natin dahil nga siguro ni-stretch ko kanina. So try natin ngayon. In fairness, meron siyang pistachio bits. Quality naman siya. I would rank this second so far. Naliliitan ako sa size niya actually. Pero quality naman yung feeling. Yung issue ko lang dito is that parang yung crunch experience niya kulang siya dahil medyo manipis siya or medyo maliit siya. Pero quality yung feeling. Tsaka yung cocoa powder niya masyadong dark. Medyo mapait masyado. Yun yung difference nila kay Miss Tony. Kay Miss Tony kasi, sakto lang yung cocoa powder, hindi siya mapait. Tapos yung feeling niya kasi medyo rich, medyo crunchy siguro dahil makapal siya. Ito maliit lang siya. Pero in terms of quality and taste, okay naman to, pasok naman sa akin. And yung difference nila kay Miss Tony is that yung cover nito is medyo stretchy. Kung gusto niyo ng chewy talaga, go for it. For this one. Yeah, worth it naman to for 420 pesos. Okay naman siya. Pero yun nga, dahil maliliit siya, kaya ko siyang ubusin ng isang upuan lang. Pero, if you want guys to try, you may message them on their Facebook page. Okay naman, responsive naman siya. It's from Makati. So, grabe ang layo niya. From Makati here to QC. I've waited for 2 hours. Kasi Kuya Lala move. 'Di ba? Pinag-antay pa ako, nagtimog pa, nagsinungaling pa kasi sabi ko magdadagdag ako pero imagine mo, I waited for 2 hours. Sabi niya na-flatan daw siya. Hindi ko na lang siya bibigyan ng 1 star sa Lala Move Up. Pero hindi na ako nagdagdag kasi sabi magdadagdag sana ako. Kaya lang, dahil nagsinungaling siya, pinakaayo ko. Hindi pa niya inamin na kumain siya or what. Kasi nagulat ako may kadate siya. Or may kasakay siya na pag-deliver dito.
So, ibig sabihin nag-date sila. Kasi nakita ko, somewhere near Panay Avenue, sila nag-stop almost 30 minutes. Siguro kumain sila. I understand naman sana kung nagpaalam. Pero yun nga lang, nag-promise ako na magdadagdag ako kasi need ko nga to for the shoot. Eh, ilang oras na, magta 10 p.m. na naman, di ba? I really wanted to sleep early sana. Pero ayun. Anyway, kwento lang yon. So, overall rating ko dito, it's 8.5/10. Recommendable ko siya. Hindi naman ako nagsisi na bumili.